Sa ika-50 beses na pagkakataon ay binasted si Sakuragi ng babae kaya naman todo kantsaw sa kanya ang kanyang tropa. Nakatikim naman ng tig-iisang headbutt ang mga ito galing sa kanya. Dahil isang basketball player ang naging dahilan kaya siya nabasted ay nagalit siya sa larong ito. Kahit sinong magsabi ng salitang basketball at kahit katunog lang nito ay nakakatikim sa kanya. Maya-maya pa ay may lumapit sa kanya at nagtanong kung mahilig siya sa basketball. Naulol na sa galit si Sakuragi nung marinig yun pero nung makita niya na isang magandang babae pala ay natigilan at nahimasmasan siya. Namangha ang babae sa tangkad niya at napatanong kung sinong mas matangkad sa kanila ni Rukawa. Nagtanong naman si Mito kung sino si Rukawa. Nagpakilala ang babae na siya si Haruko Akagi at muli niyang tinanong kung mahilig siya sa basketball. Agad namang sagot ni Sakuragi na mahilig siya sa basketball dahil isa siyang sportsman. Mangiyak-ngiyak siya sa tuwa pati tropa niya dahil pagkakataon na daw niya na magkasyota. Dahil inspirado siya ay inumpisahan niya ora mismo na mag-training para ipakita na isa siyang atleta. Nagpatakbo-takbo siya sa buong hallway ng eskwelahan. Dahil umabot na siya sa floor ng mga third year ay sinabihan siya ng tropa niya na bawal sila doon pero tila bingi na siya dahil si Haruko lang ang laman ng utak niya. Nilapitan naman siya ng dalawang maangas na third year at tinanong ang pangalan niya. Sasagot pa lang sana siya pero binigyan agad siya at pinapapunta sa rooftop. Papalis na sana ang dalawa nang biglang tumayo si Sakuragi at kinwelyuhan ang sumipa sa kanya sabay iniangat. Nagmamakaawa ang isa na bitiwan ng kasama niya dahil baka malagutan daw ng hininga ito. Walang makapigil sa kanya hanggang sa marinig niya ang tinig ni Haruko. Agad niya itong binitawan at masayang-masaya siya nung makita si Haruko. Ano daw ang ginagawa niya sa floor ng mga third year at kung may mga kaibigan daw ba siya dun? Sagot ni Sakuragi ay oo. Sabi ni Haruko na may kuya siya dun at dadalhan niya ng tanghalian. Agad naman nag-ayos si Sakuragi at maghahay lang daw siya sa kanyang kuya. Sabi naman ni Haruko ay wag na daw at nakakahiya kaya inaya na siya na umalis na dun. Maya-maya pa ay dumating ang leader ng dalawang third year at pinagsusuntok ang mga ito nung malaman na isang first year lang na may pulang buhok ang gumawa nun sa kanila. Hahanapin niya daw ito at tuturuan niya ng leksyon. Samantala ipinakita ni Haruko kay Sakuragi ang gym kung saan nagpapraktis ang basketball team. Ipinaliwanag din niya kung ano ang slam dunk na ayon dito ay nagsisigawan ng mga manonood kapag may nakakagawa nito at dagdag pa niya na astig mag-dunk si Rukawa. Pero habang nagsasalita pa siya ay napansin nito na kayang-kaya niyang dakutin ang bola. Pinaikot-ikot pa niya ang bola kaya naman humanga si Haruko at sinabing kaya daw niya siguro mag-dunk. At dahil atleta daw siya ay sisiw lang daw yon. Sinabi ni Haruko na tumalon siya ng mataas at e-dunk ang bola. Tumakbo siya papalapit sa ring na hindi dinidribble ang bola at pagkatapos ay tumalon siya ng napakataas. Kaso nga lang napasobra ng lakas ang kanyang talon kaya tumama ang ulo niya sa backboard. Pero kahit ganun ay humanga pa rin si Haruko kaya naman excited siya na pinapasali si Sakuragi sa team. Samantala, tinanong ng kaklase ni Haruko kung bakit hindi siya natatakot kay Sakuragi dahil may nakapagsabi daw sa kanya na kilalang basagulero daw siya sa Wako Junior High. Sagot ni Haruko na mukha naman daw siyang mabait at isa pa ay masarap kasama. Sinabi naman ni Mito na sa bait at ganda ni Haruko imposibleng walang syota yon. Biglang sulpat naman ng 3 itlog at ginatungan pa ang sinabi ni Mito at si Rukawa daw ang boyfriend niya. Doon lang naalala ni Sakuragi na tuwing binabanggit ni Haruko si Rukawa ay namumula ito kaya naman galit na galit ito kay Rukawa. Kasama ang mga tropa niya ay agad naman niya kinausap si Haruko para tanungin kung boyfriend niya si Rukawa. Sagot naman niya na hindi at sinabing ni hindi nga daw niya alam ang pangalan niya. Ikinwento niya kung gaano siya kagaling sa basketball. Ayon dito ay kahit 3 ang nagbabantay sa kanya ay nagagawa niya pa rin mag-dunk. Sa isang laro daw ay naka-score si Rukawa ng 51 points. Habang nagkukwento si Haruko tungkol kay Rukawa ay namumula na naman ito at napansin yun ni Sakuragi. Tinanong niya kung ano sa kanya si Rukawa, sagot ni Haruko na crush niya ito. Parang pinagbagsakan siya ng langit nung marinig yun. Nagtaka naman si Haruko na biglang nawala si Sakuragi. Pinagkatuwaan naman siya ng kanyang tropa dahil busted na naman siya. Mangiyak-ngiyak naman si Sakuragi habang lumalakad papalayo. Pinuntahan naman ng grupo ni Ota si Sakuragi sa room nito at pinapapunta sa rooftop. Alam ni Sakuragi ang gustong mangyari ng mga ito kaya naman sinugod niya agad sila Ota pero inawat siya ni Mito at mga kaklase. Sabi naman ni Ota na sumama na rin si Mito at pagsasabayin niya daw silang dalawa. Sagot naman ni Mito na tumawag na siya ng restback dahil hindi niya sila kakayanin. Sa rooftop ay may nadatnan sila Ota na natutulog na estudyante. Sinipa ito ng kanyang kasama at sinabihang umalis. Nung tumayo ang lalaki ay nagulat ang mga ito dahil napakatangkad niya. Tinanong ng lalaki kung sinong sumipa sa kanya sabay sipa sa kasama ni Ota. Tinanong nila kung sino daw ba siya.
Sagot ng lalaki ay siya si Kaide Rukawa at wala daw sino man ang pwedeng sumira ng tulog niya. Pinalibutan ng grupo ni Ota si Rukawa at sabi pa niya ay tuturuan din niya ng leksyon ng isa pang uhugi na ito. Samantala patungo na sa rooftop sila Sakuragi at Mito nang makita sila ng tatlong itlog. Naamoy nila na may bakbakang magaganap kaya sinabi nila na sasama sila. Dali-dali silang umakyat at nung makarating na sila ay bumulaga sa kanila ang isang matangkad na lalaki at grupo ni Ota na bulagta lahat. Tinanong ni Mito kung sino siya at kung siya ang may gawa nun. Nung sinabi ng lalaki na siya si Rukawa ay dito na nag-umpisang maging Super Saiyan si Sakuragi dahil ito pala ang sinasabi ni Haruko na crush niya. Hindi naman makapaniwala si Mito dahil kinaya niyang mag-isa ang pangkat ni Ota. Samantala nakita ni Haruko si Sakuragi na parang inaaway si Rukawa. Nag-alala ito at habang tumatakbo siya para puntahan ng dalawa ay dito niya naalala ang sinabi ng kaklase niya na basagulero daw si Sakuragi nung nasa junior high pa. Nung makarating siya sa rooftop ay nakita niya na duguan si Rukawa na akala niya ay si Sakuragi ang may gawa kaya nagalit ito sa kanya. Sinabi niya na marami daw siyang naririnig na basagulero siya pero hindi siya naniniwala. Pero nagkamali daw siya. Parang tinira ng ray gun si Sakuragi sa kanyang narinig. Nilapitan naman ni Haruko si Rukawa at sinubukang punasan ng dugo niya. Sinabi naman ni Rukawa na huwag siyang pakialaman. Doon na nagalit si Sakuragi at sinabing wala siyang karapatan saktan ng puso ni Haruko. Gulpi ang inabot ni Rukawa pero gumanti siya at isang suntok lang ay nakaramdam agad ng hilo si Sakuragi. Pilit siyang inaawat ng tropa niya at pagkatapos ay galit na hinamon niya ulit ito. Pinili pa rin ni Haruko na lapitan si Rukawa at nag-alala sa sugat nito pero tinalikuran lang siya ni Rukawa at saka umalis. Lalo naman nagalit si Haruko sa kanya. Lalong pinagbagsakan ng langit si Sakuragi dahil galit na sa kanya si Haruko. Tatalo na sana siya sa rooftop pero pinigilan siya ng tropa niya. Samantala nahihiya siya kay Sakuragi dahil sa sinabi nitong masasakit na salita sa kanya. Nalaman niya mula kay Mito na hindi si Sakuragi ang may kagagawa ng sugat ni Rukawa. Nakapagdesisyon na siya na hihingi ng tawad sa kanya. Tulala naman si Sakuragi habang naglalakad at wala sa katinoan dahil sa nangyari. Maya-maya pa ay tinamaan siya ng bola sa mukha. At nagsorry naman ang nakatama sa kanya pero nung makita niya na bola ng basketball ang tumama sa kanya ay lalo siyang sumabog sa galit at pinagdiskitahan ng dalawa. Kahit sila Mito na umaawat sa kanya ay di niya pinatawad kaya wala nang makaawat sa kanya. Maya-maya ay may dumating na isang lalaki at ibinalibag si Sakuragi. Nagulat sila Mito dahil sa laki nito at mas malaki pa kay Sakuragi. Ito pala yung captain ng basketball team, tinitigan naman ito ni Sakuragi saka pinakain ng bola. Galit na galit ito sa captain at sinabing larong pambata lang daw ang basketball. Doon na nagalit ang captain dahil nilait nito ang basketball kaya hinamon niya ito ng one-on-one. Mabilis na kumalat ang balita kaya naman marami ang nanood sa kanila. Sabi ng captain na kailangan lang niya maka-score ng isa bago pa siya maka-score ng 10 at siya na ang panalo. Hindi naman nakikinig si Sakuragi dahil nung makita niya ang ring ay naalala niya ang masayang alaala nila ni Haruko. Sinigawan naman siya ni Captain kaya bumalik na siya sa ulirat. Nag-umpisa na ang laro. Hindi magawang maaga ni Sakuragi ang bola at pinaglalaroan lang siya ni Captain. Nag-isip siya ng strategy at ito ay kailangan niya daw kumilos ng parang isang lawin. Inagaw niya ang bola gamit ang kanyang paa. Pinagtawanan naman siya ng mga manunood. Wala siyang kaalam-alam na bawal pala yun. Pati si Rukawa ay nadismaya sa ginawa niya. Sunod-sunod na nakapunto si Captain Akagi samantalang si Sakuragi ay di maka-score. Dumating naman si Haruko sa gym at sinabi kila Mito na ang kalaban ni Sakuragi ngayon ay ang kuya niya. Hindi naman sila makapaniwala na kapatid niya ito, patuloy na pinaglaruan ni Akagi si Sakuragi. Nalusutin na naman niya ito, ilang puntos na lang at panalo na si Akagi. Hinabol niya ito at mabilis niyang inabutan. Sa kanyang pagtakbo ay nadapa ito at napahawak sa pants ni Akagi. Bagsak sila pareho at nung bumangon si Sakuragi ay nahubuan niya pala ito. Tawanan ng lahat ng tao sa gym, hiyang-hiya naman si Akagi at galit na galit kay Sakuragi. Sa sumunod na pangyayari ay naka-score na naman si Akagi. 1 puntos na lang at talo na si Sakuragi, kahit anong gawin niya ay hindi niya maagaw ang bola kaya hindi na niya alam ang gagawin. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya, sa paglingon niya ay nakita niya si Haruko. Kahit anong gawin niya ay hindi niya mapigilan ang pagluha ng kanyang mga mata. Doon na lumabas ang 100% ni Sakuragi. Sa pagpapatuloy ng laro ay nag-drive si Akagi at nakalusot ito. Hindi pumayag si Sakuragi at ginamit ang malapader niyang depensa. Napigilan niya na makashoot si Akagi at natapik pa nito ang bola. Nagunahan sila sa bola at pagkatapos ay pareho silang bumagsak. Nagulat na lang si Akagi nung nakita niyang hawak na ni Sakuragi ang bola.
Sigawan ng mga tao dahil sa ipinakita ni Sakuragi. Nung una ay pinagtatawanan lang siya pero ngayon ay bilib na sila dito dahil hindi daw siya ordinaryong tao at ngayon ay siya na ang chini-cheer ng mga ito. Maya-maya pa ay napalingon siya kay Haruko at nung makita niya na nakangiti ito sa kanya ay nalaman niya na hindi na ito galit sa kanya. Nagkaroon na naman siya ng panibagong lakas at humanda para pumuntos. Kaso nga lang hindi na naman siya nag-dribble kaya paiyan na naman siya. Pero sabi ni Akagi ay okay lang daw kahit hindi na siya mag-dribble. Nagpatuloy ang laro at kahit hindi na siya nadidribble ay hindi pa rin siya makalusot. Sinubukan niyang tumira mula sa malayo pero sinupalpal lang siya. Walang planong sumuko si Sakuragi, nag-concentrate siya ng mabuti at pagkatapos ay ibinato niya ang bola sa backboard. Sinubukan niyang saluhin ulit ito pero naunahan siya ni Akagi. Hindi siya sumuko at inagaw ang bola habang nasa ere at pagkatapos ay idinakdak niya ang bola sa ring. Bagsak si Akagi at natulala ng sandali ang mga tao sa gym at pagkatapos ay nagsigawan na ang mga ito. Tuwang-tuwa siya na lumapit kay Haruko at sinabing nagawa niya ang itinuro niyang slam dunk. Habang ipinagyayabang niya ang kanyang panalo at ilang beses niyang tinawag na Gorilya si Akagi ay hindi niya alam na nasa likod na niya pala ito at pektos ang inabot niya. Lumapit si Akagi kay Haruko at tinanong kung siya daw ba ang sinasabi niya. Pinapalis naman siya ni Sakuragi at sinabing hindi nakikipag-usap sa Gorilya si Haruko. Habang patuloy sa pagtaboy si Sakuragi ay narinig nito na tinawag niyang kuya si Akagi. Nung malaman niya na kapatid ito ni Haruko ay pinagpawisan siya ng malamig. Tinawag naman siya ni Akagi para batiin sa kanyang pagkapanalo. Tinawag din siyang kuya ni Sakuragi kaya pektos na naman ang inabot niya. Bumilib naman si Rukawa sa ginawa ni Sakuragi.